Hello mga kaibigan. Ito ang unang podcast natin sa taong 2024. O, di ba? Sir John, ano ba? Kamusta bang wala ba tayong vision ngayong 2024? Kung ano yung pinagagawa ni Lord, Ayun lang din. yun lang din. Oo Okay. nga pala. Bakit sir sa ibang churches may mga vision pa? Yun yung style nila eh. Ah. Pero actually, ang suggestion ko lang, kasi di ba kunwari may mga planning ganun, gusto lang maglibot. Sasabay lang ano? Sa akin, ang ano na lang, di maglibot, ganun na lang. Year-end party na lang. Pero yung kunwari, ano bang vision for this, siguro mas tamang term is, mag-evaluate tayo. Yan. Maganda. Pro ako dun. Gusto ko yun. Yung mag-evaluate tayo. Mag-evaluate tayo. Nasa na ba tayo sa mga salita ng Diyos na alam natin na pinagagawa sa atin, sa buhay natin, spiritual, lumalago ba tayo? So, it's more on examining ourselves. Mayroong babanggain na kung ano ba yung ginawa ko. Kumbaga parang sa trabaho, sir. 'Di ba? Merong rating, 'di ba? Wala no masama na merong mga goals sa church na magtatayo ng church, okay, if magtatayo ng church, building, physical or mag-expand ng ano. Wala naman. Pero ang maging priority sana is mag-expand muna yung kingdom ni God sa buhay natin sa lahat ng area. Pwede kasing madaya, sir, ng ng activities and business. Yun yung ina-avoid natin. Ngayon, ang problema naman dun, sir, kapag sumobra ka sa mentality ganyan, best, hindi ka kikilos. Yun din. Kasi maging excuse mo, hindi kasi kami nagpaparami. Yun din naman ang dun. Pag nag-stream kaya nga nung minsan, parang may GC Camila Tomas. Sabi ko, ang tawag dito, pero kailangan pa rin turuan yung mga tao na magbigay. Ibig sabihin, tumulong, mag-contribute sa church. Kahit na sabihin natin na, yung kunwari sa tithes and offering, hindi naman siya necessarily na bawal o mali. Actually, if tama yung pag-iisip mo tungkol doon, it's beneficial and helpful. It so happen na may mga tao kasi na hindi similar ang conviction patungkol doon sa ganon. Ayun. So, yun din. Parang, kumbaga kasi, di ba sa church natin, hindi naman ini-impose na ikaw yung mag-tithes. Lalo na sa mga ibang church na kailangan mo mag-tithes kasi ninanakawan mo ang Diyos. So, wala sa atin ganon. Ang isa naman ulit na naging problema doon, okay, hindi na pala kailangan mag-tithes, pero ang in-encourage natin, maging generous. Yes, maging generous. Yung pinasya ng puso. Ngayon, ang problema nga, sir, doon, kapag na-extreme yung mentality na, hindi naman pala required, hindi naman pala pinipilit at kailangan. Una bes, hindi na. Yun yung magiging doon, problem. Sabagay, yun din. So, parang more on sa 2024, sa tingin ko, sa ating walk, yes, dun sa balance dapat. No? Kasi medyo nung 2023 na extreme eh. Okay. Parang yun ang sa tingin ko lang as a whole. Naglabas ng dito. Okay. Kasi tingin ko lang as a whole na extreme. Na kunyari sa kantahan natin. Oo, hindi tayo emotional pero kumanta ka pa rin. Parang ganun din sa akin eh. Hindi tayo emotional kumanta pero magpa-participate ka pa din. Parang ganun naman sa akin. Totoo. Hindi tayo emotional pero hindi naman emotionless. Sana may galak pa rin sa puso. May ganun. Yan. Sa sa preaching din. Yes. Di ba? Informal tayo. Yes. Dahil hindi tayo yung emotional din yung preaching, charismatic yung preaching. Pero may bigat pa din. Yes. Ayun. Though informal tayo, kailangan kakikitaan tayo ng spirituality sa ating pamumuhay. Yan. Okay. So last week, ano bang na topic natin? Tungkol sa yung sa mga issues sa loob ng Corinthians pertaining sa parehong married na Christian. Okay. Dun sa Christian yung isa hindi. Tapos, syempre, walang mensahe dun sa hindi parehong Christian. Ang mensahe dun is, you must be born again. Pero syempre, tinitlean natin yun ng para sa mga para sa mga may asawang hindi Christian. Yeah. Gumawa ko ng reels
Actually, kung babalikan man natin yun, yung para sa may mga asawang Christian, marahil nung hindi pa ganun ka-mature yung isang Christian nung naging asawa, pumatol siya doon sa hindi Christian. Ano? Mare. Pero ngayon na nagkaroon na siya ng full realization at nagkaroon siya ng conviction, hindi na dapat hiwalayan yung kanyang asawa. Ang problema nga lang dun, sir, mahirap yun. Mahirap na sasama yun. Yes. Kaso wala, nagiging problema, ginagamit din yung loophole para dun sa mga nagre-relationship pa lang, di pa kinakasal. Mga courtship pa lang, dating Courtship pa lang. So, ay, pwede naman pala eh. We make sure last week na yun is nag-extend lang ng grace si God. Okay? Kumbaga, namali na tayo ng decision. May kausap nga ako minsan, sabi ko, parang second best na nga lang yan eh. Yeah. Parang ganun na kailangan nating tanggapin na though may grace and mercy si God dyan sa area ng buhay mo na yan, kailangan mo pa rin tanggapin na kaya nangyari yung mga hindi magaganda at masalimuot na bagay is namali ka nga ng decision. So, ibig sir, meron din talagang mga nangyayari sa buhay natin na bunga o consequence ng mga mali natin decision before. Yun yung hindi kailangan mawala. Ngayon, sa kabilang side naman ng coin, kung na-realize mo na, nag-repent ka na, ganon-ganon, wag ka namang laging condemned. Ibig sabihin, you have to move on din na gawin mo na. Parang ano ka din, ano. Yun nga. So, sa madaling salita, to summarize, para dun daw sa mga may asawa na hindi Kristiyano, ang sinasabi dito ni Pablo ay wag mong i-divorce. Wag mong hiwalayan. Dahil malay mo nga naman is masave dahil sa'yo. Yeah. Ngunit, lagi tayong may disclaimer sapagkat napakadami ng mga Bible verses abuser. Di ba? Na kailangan namin may disclaimer na hindi ito para sa mga nandun pa lang sa dating o courtship. Yun. So, diba? At saka, ano pa ba yung isa? Hindi yung Christian ang nagsisik na may pag-divorce. Yun. So, okay. Punta na tayo. Saan kaya pupunta ang usapin na ito? So, medyo more on sa relationship something palagi, no? Kasi, mahirap na ano to eh. Mahirap, hindi masyadong natatakel. No? Saka sa panahon ngayon, parang bawal mo ng tanungin yung tao tungkol sa mga ganito. Yes. Parang tabu na eh. Parang offense na yun. Kapag tinanong mo, ay, may asawa ka ba? Ay, wala ka bang asawa? Ay, kailan ka mag-aasawa? O, di ba? Parang, ano na siya eh. Ngayon, as a Christian, ito as a Christian. So, meaning, magkaiba talaga siya sa concept ng world. So, as a Christian, kaya natin to inaaral at kaya may ganitong podcast is para malaman kung ano talaga yung sinasabi ng Bible. Hindi na kung sino man, hindi namin opinion. Okay? Tungkol naman, verse sa 17 lang kung ano yung buhay na binigay sa inyo ng Panginoon, ay yung buhay na meron kayo nung tinawag kayo ng Diyos. Okay. Ipagpatuloy nyo yun. Ito ang utos na tinuturo ko sa lahat ng mga churches. Okay. Ano ba sa English? Sabi dito, but as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, let him walk. And so I ordain in all the churches. Okay. So pag ano yung sabihin na to? Pag sinabing pagkakatawag o estado ng pagkakatawag sa bawat isa, kailangan daw sumunod tayo sa Diyos. Doesn't matter kung may asawa tayo, doesn't matter kung single tayo, doesn't matter kung nakipag-divorce na tayo bago pa makilala yung Diyos, doesn't matter kung namatay na asawa, doesn't matter kung ikinasal uli or whatever, kung ano man yung sitwasyon. Kailangan dun sa sitwasyon mo, sundin mo si Lord. If may mga area na kailangan mo ipag-repent, mag-repent ka, then move on. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Huwag mong idahilan na, ay, kasi married ako eh. Ay, kasi single ako. Ay, kasi, hindi ganon. Kahit ano pa estado natin, pwede tayong sumunod kay Lord. So, itong warning. Ang warning dito is, huwag nating itry i-undo yung present relationship natin because of our past mistake. Okay? For example, hindi kayo Christian. Tapos, hiwalay ka sa unang asawa mo, yung asawa mo, hiwalay din sa unang asawa. Tapos, na-born again kayo pareho ngayon. So, ano gagawin? Kailangan naman magbalik. Maghihiwalay kayo, balikan niyo yung una.
Ang sabi dito is, pumirmi ka na. Okay. Pero kunwari, ang tawag dito, may kasama ka, may kinakasama ka pang isa. Ibig sabihin ba nun? Ay, hindi. Okay na yun. Hindi alisin mo yung isa. Okay, yun talagang hindi mo naman talaga asawa. Immoral lang dating mo naman. Yeah. So yun yung kailangan ipag-repent. Hindi yung ako po ay babaero. Nung ako po ay naging Christian, babaero ako at may kabit. Sabi sa verse na ito, manatili daw. No, hindi so ganun. okay lang na hindi ganun. Kaya ipag-repention dapat i-repent. Verse abuser. Bakit nga daw ganun? Kunwari, second husband, second wife. Ang point nga dito, kung nun lang naging Christian. Yun yung premise. Yun yung premise. Kung nun lang naging Christian, yun. Kasi nagkaroon ka ng wrong, decision na dinivorce mo yung asawa mo noon yun. So, this time, kinilala naman ng Republika ng Pilipinas. At this time that you know that you know what is better, pumirmi ka na dyan. Yun yung sinasabi dito. Sir, di ba, nasabi mo kanina na kanyari sa single, then byudo, may asawa, huwag gamitin para, tawag dito, huwag yung gamitin para maging excuse na sumunod sa Diyos. Yes. Ano ba ang kadalasan na excuse? Isa-isay natin. Kunwari married. Sige, married. Busy na kasi yung buhay may asawa blah blah blah. Ayaw ni Mrs. Lalo na kung okay na Mister, lalo na pag di pa Christian, di ba? Yun. Ayaw kasi tinatamad daw. Puyat daw kasi. Yun. Hindi dapat yun excuse. Ngayon sa single naman, madami kasing work yung ginawa ng buhay yung trabaho. Hindi rin dapat excuse yun. Alipin ng trabaho. Ikaw nga alipin ng trabaho. Ikaw nga na single. Dapat nga mas, work out mo yung relationship mo with God. Okay, how about yung... So married din, dapat ganun. Kasi naging example yung si Jesus, yung bride, di ba? Yung church as a groom and bride. Ikaw naman, divorced. Huwag mo isik na mag-asawa uli. Ibigay mo na yung buhay mo kay Lord. Na mali ka na, magdadagdag ka pa ng mali, di ba? You're committing adultery na nga kapag ganun Kung widowed ka naman, tanggap mo naman na hindi magkaroon ng another partner because another partner could have been a distraction. Pag-uusapan natin possibly mamaya yung bagay na yun, i-google mo kay Lord. Kung nag-remarry ka naman na, namatay yung unang asawa mo or di ka pa Christian nung naghiwalay kayo, tapos nagkaroon ka ng asawa ngayon, itino mo na. Isa sa mga pwedeng dahilan yan, sir. Paano? Manahal ko na mahal ko na. Nahulog ako. Hindi ko namang akalain na darating siya sa buhay ko. Ayun. And the heart is the most deceitful thing above all else beyond cure. You can understand it. Ngayon, dahil ayaw nating masaktan, titiisin natin. Diba yung linya nga ni Ate Cha dun sa 7 Sundays? alam ko, mali ako. So, titiisin ko na lang. Kasalanan ko yung sabi niya. Yung mouth mo mismo nag-condemn sa'yo. Okay, wag natin tignan yung mismong story, Tignan natin spirituality nung sinabi mo. Di ba, ikaw na nag-condemn sa sarili mo? Kasalanan ko? Sinabi mo. Consequence nun, titiisin ko. Titiisin ko. Sino nag-condemn sa'yo? Si God ba nag-condemn? Ikaw ang nag-condemn sa sarili mo. So, kumbaga, huwag mo sisisihin si God sa lahat ng consequences na mangyari sa'yo because sa bibig mo mismo nanggaling yung sarili mong condemnation and judgment. So, yun yung hindi kasi naintindihan ng tao. Life and death is in the power of the tongue, di ba sabi? So, alam mo naman pala. Kaya sabi ni Ding Dong, nasa logic nun. Oo nga, tama. Alam mo hindi mo pwedeng i-deny na hindi mo alam. Yun. Matigas lang talaga yung ulo mo. Ayun. Ngayon, kung natin matigas ang ulo mo, pinagpatuloy mo, do you think nagre-repent ka nung ginagawa mo na? Hindi ka nagre-repent. Ipinipilit mo. Ano yung sabi doon, di ba madidestroy sila? Yes. A person who is, who doesn't change or who doesn't turn or remain stiff-necked after many rebukes will be destroyed without warning. Napaka-judgmental mo naman. Actually, kakashare ko lang nga sa ref quotes kanina na correction is only judgment to those who still love their sin. Ayan. Naintindihan ko na may pagiging gracious. Pero may mga tao na sobrang bubos na grace sa buhay nila, ayaw pa rin magbago.
Hindi laging ulan sa grace at saka paglalangoy sa grace ang ibinibigay sa atin. Kailan may realization din. Ano naman Na-abuse din. Na-abuse talaga. Na-abuse. So, in short, whatever your civil status, Yan. be on fire with God. Pag sabi be on fire with God, yung devotion and zeal natin is totoo. Oo. Kasi nga, yun nga, kadalasan, yun yung parang excuse ng mga tao. Lalo na ngayon, social media age, very romanticized yung mga jowa-jowa, ganun. Di ba? Parang sila ang saya, ako hindi, di ba? Parang ganun. Sana all ganito. Sana based dun sa mga na-observe ko at saka sa mga sinasabi din na Bible na yung he who finds a wife, yung Christian is finds something good kay Lord. So kumbaga, ang pinakamagandang mangyayari dito sa side ng eternity na to sa earth is magkaroon ka ng asawa. And hindi natin yun i-reject na there is joy in entering into marriage. Ang gusto ko lang baliin yung konsepto is that kailangan tanggapin even ng mga masaya sa marriage life na hindi marriage ang standard para magkaroon ng joy kay Lord. Kasi regardless ng civil status. Ang nagiging minsan kasi minsan sa Kristiyano pa mismo nanggagaling na parang bineberate minsan yung single kasi para bang pinararamdam na hindi ka masaya kasi wala ka asawa. Kaya ka ganito dahil single ka. Hindi yung marriage, kaya ka masungit. Hindi yung marriage life, ito yung pinaka ma-DN hindi yung marriage life mo ang standard. Yung heart mo nga, hindi naman married kay Lord Tapos ang gagawin mong standard is yung pagiging married mo. Siguro, grace ni God na yung family mo is okay, masaya, pero hindi kasi laging yun, yung standard. And at the end of the day, yung marriage is hanggang dito lang sa lupa. Pagdating naman sa langit, hindi. So, ibig sabihin, till death lang talaga. Kaya nga, ang umpisa nito, kahit ano yung civil status mo, you can find joy in the Lord, you can find fulfillment in the Lord. Madami din daw kasi na mga nag-change ng status dito sa time na ito. Dahil nga, may mali silang concept theology, katuruan. Ito, pag binasa natin tong 18 to 20, sige. Kung na-circumcise ka na nung tinawag ng Diyos, huwag mo nang alisin yung palatandaan ng pagiging tuli. Kung hindi ka pa na-circumcise, huwag ka nang magpatuli. Kasi hindi naman mahalaga kung na-circumcise o hindi ang isang tao. Ang mahalaga, sinusunod niya ang mga utos ng Diyos. Okay. Kung ano ka nung tinawag ka ng Diyos, huwag mo nang baguhin yun. Okay. Actually, hindi naman... Medyo cultural yata ito. Actually, hindi naman to about sa pagtutuli Okay. Pero ang point lang nito is, kahit pa may mga cultural na mga biases, di ba? Kunwari sa Jew kasi, required talaga na magpatuli. Yun kasi yung symbol nila ng pagiging katipan o covenant with God, na anak din tayo ni Abraham, na may kasunduan tayo sa Diyos. Yung pagtutuli sa isang tao na ika-8th day pa nga kapag pinanganak yun yung covenant natin with God, yun sa mga Hudyo. Kaya sabi dito, kung ikaw tuli, hindi mo kailangan magpa-uncircumcise. Kapag naman ikaw is uncircumcised, hindi mo naman kailangan magpatuli. Ngayon, madali kasing di ba madaling isipin yung konsepto na hindi ka tuli, patuli ka. Sa atin kasi cultural peer pressure yun support, kang ganon. So, kaya ka magpapatuli. Actually, pag inintindi mo yung konsepto na to, hindi siya about sa circumcision talaga. Okay? Pero for the sake of this cultural reference, ganito kasi yun. Since yung Gentiles hindi naman tuli, hindi nila kailangan maging Jew para masabi na anak sila ng Diyos. Alam parang pre-Christian na era. Hindi. Kung ikaw ay Gentile, hindi mo kailangang maging Jew para maging anak ng Diyos.
para makilala ang Diyos or para magkaroon ng salvation. Sabagay, may time na parang yung mga Jewish gine-gatekeep nila yung Christianity. Tapos para magkaroon sila ng superiority ba doon sa na ito yung tama. Mga Gentiles, mag-Jew muna kayo tapos Oo. Hindi ganun. Actually, akala natin yung Israel is yung literal na bayan ng Israel. Ang totoong Israel is yung totoong mga anak ng Diyos dahil hindi lahat ng Israel ay true Israel. Sinabi din yun eh. Ngayon, paano ba nagsimula ang sibilisasyon ng Israel, di ba? Lahat naman, hindi rin naman. Di ba? Tapos, madali isipin yung hindi tuli, magpatuli eh. Ano tong tuli, maging hindi tuli? Possible ba yun? I-undo. Kahit i-control Z mo yun. Actually, merong isang story sa hindi para sa atin na born again Christian na hindi canon kasi yung Maccabees sa atin na libro, di ba? Yung sa unang Macabeo, merong story doon na parang merong threat sa mga Hudyo na ang pangalan ay Antiochus. Okay. Kasi itong si Antiochus na threaten niya yung mga Jew. Ito mga Jew para makaligtas doon sa threat ni Antiochus at maipakita na hindi sila Jew, hindi sila circumcised. Ini-stretch nila yung balat ng kanilang foreskin hanggang sa dumating yung point na sobrang na-stretch na yung kanilang balat kasi elastic yung balat eh. Kasi hindi mo maisip yung concept na circumcised magiging uncircumcised eh. Yun. So parang ganun yung binabatak. Parang ganun yung example. Para maging puso-putulit. Hindi, para lang makita na para ipakita nila na hindi sila yung circumcised. Para mawala yung identity. Parang pass nila, no? Para pass na, hindi kami circumcised. Hindi kami Jew. Parang parang, ano yung tawag doon? Yung, hindi, parang dinideny mo. Yung pagka-Pinoy mo. Parang gano'n. Yung pagka-Jew mo. Ngayon again, dahil nagagamit kasi itong cultural, biases. Sabi ni Paul, hindi naman mahalaga yung mga yan eh. Ang pinaka-point dito ni Paul, hindi yung pagiging tuli o hindi tuli. Ang point niya dito, yung pagiging married doesn't matter. Yung pagiging single doesn't matter. Ang mahalaga whether married ka or hindi ka married, sinusunod natin yung salita ng Diyos. Yun yung kailangan makita ng ng tao. Okay, ito sir, medyo hingi tayo ng malalim. Paano kung kasama sa LGBTQ? Mali naman. Paano yung paano natin i-apply yung verse na stay as you are? Hindi stay as you are yun. Ang sabi kasi kanina, if may kailangan ipag-repent, repent mo yun. So dapat malinaw sa atin na tabo kasing sabihin na ngayon yung mga yan no? Pero sin kasi yan sa Bible eh. Sin naman talaga. Homosexuality. Bisexual sir, sin ba? Sin naman din. I mean, paano daw? Kunyari, homosexual ka pero hindi mo ginagawa act. You are walking on thin ice. Thin ice. Nakakalakad ka, nakakapag-progress ka agad, pero mag-ingat ka. Paano yung kunyari, Christian ka sir, tapos meron kang homosexual tendencies? Yun yung madaming ganun eh. Yun yung kailangan mong i-overcome. Ibig sabihin, pero possible siya. Possible. Ngayon, ang tanong, save ba yung mga ganun tao? Kinover yan ni Ravi Zacharias eh. Ngayon, kunwari, hindi mo pinapatulan yung ng flesh. Yung tao na yon, alam niya kung sino nag-ooperate sa kanya para hindi niya patulan yung flesh na yon. So, whether may desire siya na ganun or wala, dahil ang sinusunod niya is si God, Christian yung ganun tao. So, para lang din siyang straight naman na attracted sa hindi niya asawa, pero hindi niya entertain. O sa isang tao na naiinggit sa riches ng ibang tao na parang gusto niyang kunin pero hindi niya ini-entertain. So struggling okay. Siya. Ang nagkataon lang na yung sin na nasa kanya is homosexual, siya isa pride, isa envy. Yeah. Ngayon sasabihin ng iba, nahihirapan sila dun sa struggles na yun, sa sin na yun. The point is, sana hanggang sa dulo ng buhay mo, talagang lumalaban. Yun. Kasi the moment na nag-stop ka with struggling on that sin, tinanggap mo na hindi sin yun.
At maraming ngayon sa culture natin na accepted yun. Parang brave ka kapag tinanggap mo na yun ka. It is better na may struggle ka kaysa hindi ka nag-i-struggle because tinanggap mo na yung ganong sin. Pero diba again, may bisexual pa? Diba may bisexual? Pero again, ang goal is to overcome even the desire. Sige, sabihin natin may desire pero hindi mo kinocommit yung act. Compare dun sa may desire lang na hindi nag-commit ng act, dun sa nag-commit talaga ng act, lumalaban pa ito na desire lang. Ang pangit, sir, dyan is parang naging bragging rights mo na ay, desire lang naman, di ko naman pinatulan. Dun nga nagsisimula yun eh. Saan ba nag-start yung sin? Sa conception. Then kapag nagtagal, nag-mature yung ganong conception, ano daw, magluluwal siya ng kasalanan. So kung yung... Kasi sinabi ni Jesus di ba, kahit di mo pa ginagawa, naisip mo pa lang, di ba, kung ikaw naglalas ka sa ganito, hindi mo ang ginagawa, parang ganun din. Kaya nga pag hindi mo ipuput into check itong maling desire mo, kaya dapat susukulin mo agad eh. So may times through the progress of your Christian walk is ma-overcome mo. Yes, by God's grace. Now, magbibigay ako ng ng parang disclaimer. Hindi, yung sobrang sagad na. Sige. And even it takes a whole lifetime na labanan yung struggle na yun bago mo overcome. So be it. At least hanggang dulo ng buhay mo na ipakita mo sa Diyos na hindi ka approve dun sa desire at sa sin na yun. Yun. Actually, sa mata ng mundo, talo ka kasi parang you're oppressed. Oo. Para ba hindi mo ni-let it go, parang ganon. Christianity is about self-denial, carrying cross, and following Jesus. Sa malinaw naman, na sa Christian, alam naman natin na sin yun. So, ang hirap na lang niya talagang sabihin ngayon sa kultura natin dahil tinatanggap natin ito as normality. Di ba? May mga opisina na talagang sa kanila focused. Di ba? Mga gender and development, may mga pondo yan. May pondo kasi yan dahil syempre tinulungan tayo ng ibang bansa. Ang kabayaran nun is i-include natin sa programa at sa curriculum natin. Sayang yung pondo. So bilang pagtanaw dun sa pondong ibinigay sa atin, ginawa nga naman na isama sa curriculum. Ang sinasabi lang natin sa church. Di ba? Sa church, malinaw. Malinaw naman kasing mali. Kasi nga, may mga iba din na ito kasi hindi madalas tinatanong to in daylight eh. Parang medyo kailangan lumalim pa muna ang gabi bago itanong. So, hindi siya ganun parang vanilla na tanong lang eh. Pag-alaman ko, sir, sa school pa lang ngayon is may mga pwede na mag-cross-dress, no? Basta kumbaga may approval ng guardian. Okay. May letter from the guardian. Kasi discrimination daw kapag pinigilan eh. Paano, sir? Kunyari yung isang gay is naka-damit pang babae. Saan siya mag-CCR? Magiging issue na nga yung mga ganyan-ganyan. Paano yun? Hindi ko yung alam eh. Sa amin, wala pa namang ganun. Wala pa. Pero ine-encourage siya kapag gano'n. Doon ka sa kung ano talaga yung akma doon sa biological sex mo. Yun. May ganun. Ngayon, since ang tanong mo is sa school, wala pa naman ako na-encounter na ganun. Pero ang instruction sa amin is kailangan may letter doon sa parents, may mga kasunduan. Kasi may mga parents na alam nila na yung anak nila is ganun pero ayaw nila mag-cross-dress. So kapag kaganon, inaalaw nila yung teacher na pagsabihan o pagalitan yung anak nila. Kasi merong agreement doon sa magulang. Ayon. So hindi ka nag-go-over Ngayon kung yung bata na yun is nasa tamang gulang na, ayun, pwede siya mag-decide pa sa sarili. Pero sir, nagpapaano kayo papagawa kayo ng banyo para sa mga kasi ang daming banyo. So far, ala naman. Paano yun? So far, ala naman. Hindi naman issue masyado sa amin yung gano'n. No? Pero kumbaga, kunwari ako teacher nila, tas may gano'n ako estudyante. Sabi ko, yung inyong social rights, pagtatanggol ko kayo. Okay. Pero kapag ang usapan na natin is biblical and spiritual, respeto nyo rin yung stand ko. Okay. Kasi hindi pwede na susundin ko yung spectrum nyo, pero hindi nyo susundin kung saan din ako nakatayo. Kasi for me, to respect your spectrum, but to deny kung ano yung stand ko,
disrespectful din kayo sa stand ko. Yun, kailangan maging malinaw yun. Binabastos nyo naman ako. Yes. Yung sinasabi nyo na kinukulong kayo at ino-oppress kayo, nagagawa nyo naman. Kaya sabi ko, kung ang usapan lang natin ay social rights and justices, ako ang unang magtatanggol sa inyo sa mga discriminations, ganyan-ganyan. But, kapag ang usapin na natin ay something na spiritual at may kinalaman na sa stand ng spirituality at saka about sa Diyos, I'm very sorry to say, even if I may sound na parang discriminative, tatayuan ko ako kung ano yung sinasabi ng Bible regarding dyan. So we agree to disagree. Ngayon kung sasabihin nyo nang di-discriminate ako sa inyo, you are also discriminating my rights, particular dun sa freedom of my religion. Pero again, basta mag-observe ka man sa klase ko, wala kang makikita na dinidiscriminate ko sila. Okay. In fact, kapag nga binubuli sila ng mga classmate nila, tigil. Kasi ala namang kinalaman yung gender preferences nila dun sa topic. Pero the moment na magpupush sila ng agenda sa akin for me to accept yung ganong bagay, sabi ko sa kanila, mag-i-stand din ako. Kasi meron akong stand regarding dyan. Kasi, halimbawa, subject namin, world religions. Sorry. Kailangan kong tayuan kung ano yung biblical principle regarding that. Ayan. So, regarding dito sa pinag-uusapan natin, ang sinasabi lang dito, married or unmarried doesn't matter. Alam mo kung ano dapat baguhin sa kultura natin mga Pilipino? Huwag natin isipin na kapag married is yun yung standard. At huwag din natin isipin na kapag single, malungkot. Di ba yun yung bakit kasi nagiging... Oo din. Di ba sa Korea, parang matanda sila mag-asawa. Parang ganyan yata sa Korea. Alam na rin. Tapos hindi na masyadong priority yung mag-anak. May Christian din siya. Meron siyang kamag-anak, nag-asawa yung tito niya ata yun, 60 years old. Tapos, ang asawa niya ata ay something ganito, ganyan. Hindi ko na kung nagkaanak pero siguro hindi. Pero ang point is, hindi siya issue. Hindi siya issue. Ngayon, ang magsasabi kasi ng iba, hindi kasi kung dapat agahan mo ng mag-asawa para magkaanak, yung pag-aanak is decision yun na mag-asawa. Hindi ikaw. Kahit well-meaning yung sinasabi mo, ang Diyos ay may plano sa bawat individual. Your intention to an individual na dun sa tao na yun na ay para magkaanak ka tapos makadami pa kayo, ganyan. That is mag-alaga sa'yo. That is well-meaning, but that is not the standard. That is beautiful, that is helpful, but that is not the standard. Pero offensive na din kaya yung mga ganong tanong. Sa tingin mo? Nagiging offensive lang siya kung ang dating ng pagtatanong mo is parang pinaparamdam mo dun sa mga walang anak na dapat nun palang nag-anak na kayo. Parang pinangimasukan mo. Kumbaga, titignan mo din Titignan mo rin na ano ang ini-insinuate ng pagtatanong mo. Ini-insinuate mo ba na malungkot siya kasi ala siyang asawa, wala siyang jowa? Or ini-insinuate mo ba na wala pa silang anak, ikaw meron? So, umbaga, kailangan careful ka dun Bakit? Meron ba nag-question sa inyo na, bakit 3 anak mo? Meron bang nagtanong na ganun sa kunwari mag-asawa na, uy, bakit 3 anak niyo? Uy, bakit masaya kayong mag-asawa? Ba't masaya yung pamilya niyo? Meron bang common na ganun tanong? Hindi. Laging ang common na tanong sa atin is, laging bakit wala or bakit laging kulang? Di ba laging negative yung way ng... Di ba yun naman yun ang inclination nung pagtatanong natin. Sa kunyari sa amin, siguro sa quantity din ng mga nagtatanong. Yes. At minsan may mga nagtatanong na natanong niya na to dati parang tatanong niya ulit. So parang gano'n. Meron nga ako nasabihan, Christian na to, nasabihan ko na to. Pero kumbaga nagrepent naman na siya doon. Sabi ko, kasi yes, I've been to some relationship, pero kumbaga, Ang sagot ko sa kanya, may mali ba ako sa
pagkatao ko, may sakit ba ako? O meron ba ako at laging ganyan yung tanong nyo? Do you think na malungkot ako? Or do you think na wala ako sa Diyos? Or do you think na ganito, ganyan, just because ito yung status ko? Kaya nga may mga post pa, halimbawa sila Alessandra De Rossi about sa power ng pagiging single. I think kaya lang naman lumabas yung mga ganong statement is because merong mga oppressive na married individual. Ang masakit pa, ang mga nagsasalita kasing married individual, mga may problema sa pamilya at hiwalay sa asawa, sila pa yung may audacity na magtanong dun sa mga single. Pagka ganun talaga, papapaisip ka rin na kaysa ganyan. Pero para sa akin, masasabi mo yung sinabi ng mga disciple. Wag nang mag-asawa ganyan. Ngayon, pero para sa akin naman na single, hindi ako bitter sa mga married. Kasi naniniwala ako na each one to their own, or each one to its own, na may plano ang Diyos sa bawat isa. Para sa akin, ang pag-aasawa is still a picture of hope and beauty dito sa lupa patungkol sa pagmamahal. Minsan parang gusto ko na ring sumagot Ano yan? Kasi minsan parang nakakarindi na. Yan. Tapos parang kapag nagtanong pa yung iba, wala pa ba? Kahina naman. Baka gano'n, di ba? Parang, syempre, kung merong may gusto na magkaanak ako, kami yun. Yung asawa ko. Parang minsan gusto kong sarcastikin na parang, wala pa po pasensya na po. Anong gusto mo, ikaw ang mangongontrol ng, yung dadayain mo, ikaw pa yung di ba may mga na ngayon, mga in vitro fertilization, yung mga ganun ka. Gusto mo ikaw magmaniobra? Yung ba? Parang gusto ko sarcastic ko na, pasensya na po kayo at hindi ko po nagawa yung gusto nyo. Magkaanak kami. Alam niyo naman po. And the questioning never stops. Single ka? Wala ka bang jowa? May jowa ka? Hindi pa ba kayo kakasal? Pag kinasal na, okay lang ba kayo mag-aanak? Pag may isa, hindi nyo pa ba susundan? Kapag nakarami ka na, baka yung anak mo wala pa bang may jowa dyan, may boyfriend? The question never stops. Tama. At minsan, tatanungin mo din, sino ba yung nagtatanong sa'yo? Christian ba yan? Hindi, palasimba hindi naman porket palasimba Marami nga palasimba, mababaw lang naman. Sabi sa Proverbs, mga simpleton, di ba? Mga simple lang mag-isip. Hindi nila nakikita yung pagiging tactless minsan ng questions nila. Na whether married, whether hindi. Again, ulitin ko they are well-meaning individuals. Ibig sabihin, minsan, yung iba naman sa kanila, hindi naman talaga yun lang yung intention nila. Siguro, wala lang mapag-usapan. Siguro dahil... Starter, pwede. Siguro dahil ang tingin nila, ang standard nila, ay sarili nila kasi may pamilya sila, masaya. So, gusto nilang sumaya ka. Hindi siguro nila ma-imagine yung wala. Yun. Masaya Ibig sabihin, okay siya, content siya. So, hindi mo, yun yung sinasabi dito na, whether married ka or hindi, ang mahalaga, yung zeal natin is na kay Lord. Ngayon, wag niyo namang gawing empty comfort si God sa mga single dyan. Na parang, kahit single ako, masaya ako sa feeling ng Diyos. Pero deep inside, gusto mong mag-jowa. Gusto pala. wala lang nanliligaw o wala lang sumasagot sa'yo. Diba? Tapos, no, it's not relationship na magbigay sa akin ng joy. It's serving the Lord. Hindi naman pwede. Ang tawag naman dyan ay, self-deceive. Diba? Pero sabi nga, do not awaken love while it is young. Aminin mo. Aminin mo gusto mo. Aminin mo gusto Kaya ko. kung nabi nagtatanong sa akin, ang sagot ko is hindi ko sinasarado yung opportunity. Kaso nga lang, hindi yun yung aking priority. Ayun. Ngayon, showbiz na sagot. Ngayon, kung ang tanong mo naman is, kung ang feeling mo is parang malungkot ako o kulang ako bilang tao, huwag ka mag-alala, hindi. Ito yung sinasagot ko. Kasi baka concern naman sila. Hindi, ang sinasabi lang naman namin is siguro, kasi for a while, for some time, is naging insensitive din kami sa mga areas ng buhay ng ibang tao. Yes. And then we learned it the hard way siguro. Yung minsan, o yung iba, parang napag-aralan na, mali pala ako noon. So, kaya nagkakaroon ng awareness na ganito. Kaya may mga ganito ding discussion na meron pa nga offensive sa akin yun. Gano'n. Meron pa nga ganito, sabi
Ay, yung mga single na lang dyan, ang utusan nyo, yung mga responsible, wag na kaming may mga pamilya. Kang ganon. Sa yun, trabaho. Oo, yun yung time na kasagsagan na si Papa is may sakit na talagang yung gastos din sa pera, ganyan-ganyan. May wrong connotation na porket single, sobrang free. Hindi natin alam na maraming mga single may binubuhay. At saka kahit wala kang binubuhay, Oo. bakit ganun? Di ba parang... Pare-pareho naman kayo na sinumpaang tungkulin. Tama. Kaya sabi ko, careful kayo bilang married individuals to assume na just because single to mga tao na to is wala silang ibang responsibility. Minsan sa opisina sa mga duties, ay nako, may anak ako. Oo. Ganun. So ibig sabihin passes na yun. Di sana, nung hinahire pa lang, ba't pag hinahire tayo, sinasabi, can work under pressure. May mga ganun-ganun, willing to learn, may ganun-ganun pa tayo. Nasaan na yung... Naging pass, naging excuse. Malalaman mo yan pag nagkaanak ka rin. Di ba? Ganun yung gagawin pa sa'yo. Yung gaslight ka pa. Ulitin natin linya pa. Ito, favorite nilang line. Hindi mo kasi naiintindihan kasi ganito, ganyan-ganyan. But in the exigency of the work, exigency. diba? It is very important na kung ano yung sinumpaan mo tungkulin gampanan mo. Hindi yung tuturo mo yun. Gamitin mo yung para sa na ganun Be professional. Ngayon, sa mga pinapasahan naman, huwag din kayo tanggap ng tanggap. Exactly. Natutunan ko yan kasi dati tanggap lang ako ng tanggap. Dapat na sagot single. Kaya hindi ako makapag-asawa. Sa akin yung ibinibili. Pwede. Nice. Oo nga. Paano ko mag-aasawa yan? Wala akong pala makapag-date. Puro OT. Diba yun balik nyo rin minsan. Gagawin ko reels to. Dalawa na yung nakikita ko. Again, ito is payo naman sa mga single. Huwag kayong maging bitter if yung makakilala nyo is married na or may jowa na. Okay lang. Just enjoy life, enjoy God's timing, enjoy kung ano man yung meron ka sa ngayon. Enjoy mo lang yung mga... Kung ano binigay sa'yo ng Diyos, enjoy mo. Oo. Kung may mga opportunity na hindi mo pinoproblema yung ganitong bagay na pinoproblema na may asawa, good for you. Kung may pros and cons, just enjoy the process. Sa mga married naman, hayaan nyo lang yung mga single. Okay. Kasi... okay lang yan. I-guide nyo sila. Ipakita nyo na maganda yung marriage nyo. Yeah. Na magandang example. Exactly. Tutularan. Minasabihan nga ako minsan kasi minsan kinakounsel ko couples. Ayoko talagang mag-counsel ng couples kasi ang gusto ko nagka-counsel sa kanila is may asawa rin. So ang gagawin ko na pang-counsel, ano lang sinasabi ng Bible para hindi sa akin ibalik na bakit di ka naman married ano ang alam mo sa may asawa? O di ang igagamitin kong counsel is yung nasa Bible. You can never be wrong with that. Then one time sinabi ko talaga to. Kasi nakakarami na ako ng couples na mayroong problema Pwede ba ayusin nyo naman yung marriage nyo? Paano nyo ako i-encourage na pumasok sa ganyang relationship if puro ganyan yung Parang discouragement pa, no? Nga. Pero again, ang Christians na pumapasok sa marriage, despite the mga hardships and responsibilities na kalakip nun, para sa akin, yun yung mga taong very optimistic and hopeful sa buhay. Kasi pansin mo, kahit na mahal yung bilihin, mahal mag-anak, but still pumapasok pa rin sila sa relationship. Pagpapakita doon na merong joy and hopefulness sa puso ng tao. In love Kaya ako hindi ako against. Ang against lang ako, against lang ako is to be an equally yoke with unbeliever. Okay. Yung INC, napaka strong. Bakit tayo hindi maging maging strong din sa area na yun. So sana ganun din tayo. Kasi minsan napapansin natin yung ibang religion, pero sa mga simpleng discipline na ganun, hindi natin maipakita yung pagiging Christian natin. Wag naman sana. Mas may disiplina pa yung kulto. Oo, kaysa dun sa... Exactly. May disiplina pa yung mga rizalista. Di ba? Yung mga, ano pa ba? Yung mga spiritista o yung mga ganun. Naka-white pa sila lahat. Tingnan mo, napakalinis tignan. May uniformity. Yeah. Ganun talaga last 21 to 24. Alipin ka ba
nung tinawag ka ng Diyos, huwag mo nang baguhin yun. Alipin ka ba nung tinawag ka ng Diyos? Hayaan mo na. Huwag mo lang isipin yun. Pero kung may chance kang makalaya, i-grab mo. Oo. Ganda ng mentality. Totoo naman. Actually, pag tinawag ng Panginoon ng isang alipin, nagiging malaya na siya dahil sa Panginoon. Oo. Nagiging alipin siya ni Christ. Yes. Binili na kayo ng Diyos at bayad na, kaya wag na kayong magpaalipin sa mga tao. Mga kapatid, kung ano kayo nung tinawag kayo ng Diyos, wag niyo nang baguhin yun. Ipagpatuloy niyo yun kasama ang Diyos. Kasi doon man tayo sa, maging careful man tayo sa kung ano kayo tinawag ng Diyos, ipagpatuloy niyo. Kung nung tinatawag kayo ng Diyos ay Stagnant to, ha? Oo. Kung nung tinatawag kayo ng Diyos is nabubuhay kayo sa kasalanan, mag-repent kayo. Yun ang inaano doon. Hindi Ano pinag-usapan dito? Social status. Oo. Social status ang pinag-uusapan dito. Pero kunwari, may kabit ka pa, tsaka wala yung Moral way naman kabit. eh. Moral naman. Wala yung way kabit mo. Yun ang ibig sabihin doon. Pero kunwari, yung social status na, alipin ka kasi time na to, may alipin eh. Di, wag mong gamitin na excuse yung pagiging alipin mo. Kasi malaya tayo kay Christ. Kaya nga nung kinausap si Philemon about kay Onesimus, di ba? Di ba si Onesimus ay isang fugitive? Na slave ni... Takas. Oo, ni Philemon. Yun. Ano ang advice ni Paul? Di ba na patawarin siya, tanggapin pa rin niya, di ba? Isabihin, hindi sinabi ni Paul, Christian ka na pala, kaso nga lang takas ka eh. Walang ganon. Okay na yan. Hindi ganon eh. Hindi ganon eh. Tinanggap din ni Paul si Onesimus kahit na tumakas siya, di ba? Kaya nga siya yung tumulong para magkaayos si Philemon at saka si Onesimus. Kaya maganda yung kahit isang chapter lang yung Book of Philemon eh. So ang point dito, kung slave ka, sige, work to glorify God. Ngayon, para sa kaalaman ng lahat, ang Biblia at ang Christian is hindi pro ng slavery. Pero nagkukwento lang sila. At ang ano naman, sa Christianity naman, hindi rin tayo kinol para magkaroon ng social justice para sa mga ganitong ism o sa slavery. Though kung makakatulong tayo sa pag-alleviate ng suffering nila, it's good. Pero as a Christian, hindi ka dapat na involved directly. Tama ba? Sa activism. Sa mga activism against the government. Justice, something. Pwede kang mag-create siguro ng... awareness. Ganun. Sa akin lang kasi, ito, opinion ko na pwede nyong agreehan o hindi. Kasi kung ikaw, mag-a-active ka sa mga ganong social justice, tas Christian ka, pero hindi ka naman nag-share ng gospel. Wala din. Yun yung primary goal ng Christian eh. Di ba? It is freedom from sin, not slavery ng ano. Oo. Totoo. So, ibig sabihin, at sad to say, napakadaming mga so-and-so Christian na mas active sila dito kaysa sa mismong gospel preaching. Kaya nga. Tapos kukondinahin nila yung mga tao na hindi sasama sa kanilang movement. Kumbaga, tayo sa Christian ka pa man din pero hindi mo ako suportado. Di ba? Kaya yung brethren mo is nasa ganong sitwasyon, kaya mo tulungan, edi tulungan mo. Yeah. Pero yung kunwari is kukondinahin mo lahat na dahil sa ganong sistema, it is wrong. Ito kasi yung pinag-uusapan natin, yung kanina sa civil status, social status, ito kunyari, sa modern day times, employment, yung boss at saka yung empleyado. So, paano kunyari, isa akong prostitute? Siyempre, repent. Okay. Iwanan mo yun. Iwanan mo yun. Sinful life yun eh. Marami mga nagtatanong, kunyari, ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng beer. Paano yun? Okay. Para sa akin wala conviction mo na ikaw mismo yung nagbebenta actual. Lubayan mo. Humanap ka ng ibang area na conviction mo. Paano kunyari sa accounting ka na? Sa accounting? Department. Maging honest ka. Hindi, accounting firm, ay accounting department ng beer. Titinda ng beer.
accounting firm na nagtitinda ng beer. Accounting department ng company ng beer, ganun. Taxan mo kung magkano talaga yung tax nun. Di ba may sin tax? O tax mo talaga yun. Sin tax. Di ba merong sin tax ang tawag na yung mga vices? Taxan mo ng tama. Okay. Yun. So, kumbaga, nung tinanong, what shall we do kay Jesus? Di ba, iba-iba yung sinabi niya pero isa na yung sense. Gawin niyo yung tama. Yun. Sa mga sundalo, kunin niyo yung tama sweldo niyo. Kung sa DepEd, may mga hindi nagtuturo, may mga corrupt na mga admin. As for you, ikaw, magturo ka. Kumbaga, huwag mong pakialaman yung mga, di ko di siya nagtuturo, hindi. O kung gusto mo, i-report mo, i-report mo. Pero, may time na nagre-report ka. Madalas nga ako nagre-report. Di siya nagtuturo, ganun. Pero so far, sad to say, medyo hindi naman nabibigyan ng bigat. May pagsasabihan, ganyan-ganyan, i-call your attention, pero hindi man nabibigyan ng walang pangil. bigat. Wala talagang pangil. Bakit sa tingin mo? Siguro merong self-preservation na baka nagpaparank, gusto magpa-promote, ayaw ng medyo may makaaway o issue, or ayaw mabalikan yung sarili niyang pamilya. The cycle just continues pagka ganon. Ito is general naman itong sinasabi ko na to. Ngayon, going back to the corner. Maraming principle ang ina-apply nito na whether married or single, circumcised, hindi circumcised, empleyado o boss, slave or free. Ang goal natin is isik yung will ni God at i-obey natin siya. Sabi dito, ang pag-aasawa ay pwedeng maging sagabal or distraction. Even yung sorrow o masyadong matinding kalungkutan sa pagiging isa can also be a distraction. Even yung joy, layaw, paglilibot. Diba? Yun yung sinasabi ko kahapon na ang laman na buo ng Facebook mo, puro libot na lang. I am not against... Kahapon? Nung isang araw. Isang araw? Linggo. Nung Sunday. Yun. Para kahapon lang. Wednesday na pala ngayon. Wala na kami sense of time. Hindi ko baga, it's not para kondenahin yung paglilibot. Kasi naglilibot naman tayo. Yeah. Kakalibot lang natin ang Christmas party. Sabi ko gano'n, ano ang most na nag-occupy ng buhay mo? Kasi kung puro doon for treasurism. Wag mong i-justify na, hindi, naki-Lord naman ako Yeah, naki-Lord ka nga, anong lagay na yan? Hindi, do not deceive yourself na nabubuhay ka sa will ni Lord. Kung harabas na kaliwat kanan, makikita mismo sa Facebook mo na ang ginawa mo kundi kumain, maglibot, but never have you shared yung word ni God or never have you try na magkaroon ng self-denial and repentance sa sarili mong kasalanan. Hindi mo nga, yung dito nga lang sa simpleng sa loob ng church, hindi mo ma-address yung mga issues and problems ng conflict sa'yo. Bakit ka pa may mga ganun-ganon? Ni Toby, baka pinaririgan tayo ni Sir John. Biro lang naman niya to. Kaya wag na tayo magpo-post next time. Sabi niya, okay, ang ganda, hindi na-address yung issue. Gala pa rin, hindi lang pinost. Ang galing, mag-post ka na lang ako. Na-deprive ka pa. Mga ganon. Wag daw nating, kaya kunwari may nag-post minsan may mga nagpo-post lang daw, hindi naman sila nagyayabang. Ano lang daw, parang, proud lang daw sila sa achievement nila or parang masaya lang sila na appreciate nila. Sige. Sabi ko, okay. Sige. Ang may problema daw, dito na namali nung may kasunod pa Ang may problema. Sinasabi sa'yo Hindi, mga shared post to. Mga shared post. Ang may problema daw, yung mga tao na naiinggit sa ganun. Pag-inggit-pikit. Gano'n. Sa akin naman, walang problema kung ang nagsasalita niyan is yung nasa world at ang sinasabihan niya yung nasa world din. But, kung Kristiyano ka, nag-ooperate ka na ng maingat sa lahat ng area ng buhay mo. Yes. Na kahit pa pure ang reason mo bakit mo i-post yun, hindi kasi lahat ng tao ganun mag-isip. Tinatry mo nga mag-share Tinatry mo nga i-win yung ibang tao May mga tao dyan iisipin, mayabang ka. Tinatry mo nga silang i-win Tinatry mo nga ipakita yung humility ni Christ sa iyo paano yun, sir? Kunyari, ang response dyan kahit naman anong gawin ko, kung may gustong mag-isip ng mayabang ako,
Di ko sila controlled. O de, ang tanong ko lang naman is, ba't mo kasi kailangan bang i-post? Would it diminish yung will ni God sa buhay mo kung hindi mo i-post? Hindi, tanong lang naman. Kasi meron tayong sakit na para bang kailangan lagi nating, parang naging sakit na natin yun minsan, parang kailangan bago kumain pipicturean. Sometimes we are trying to hide on the term na hindi, yun kasi yung parang naging parang hobby, ganyan-ganyan. Actually, parang sa tingin ko it's a sense of, wala namang, personally, hindi ko, pag may ganon, hindi ko inaaway. Pero in the core of our being, masasabi natin na meron tayong insecurities at gusto natin ng praise ng ibang tao. Yes. Approval ng ibang tao. Hindi natin maamin sa sarili natin. Actually, social media, di ba, parang yan parang nakadesign yan. Kaya nga may likes may number ng likes Although kahit na ilagay mo dun yung hindi lalabas kung ilang number yung likes. Pero, pag syempre, kunyari madaming nag-like, parang it approves you Yeah. Paano kunyari nag-upload ka ng malaswang picture. Madami nag-like. In the core of your being, na-approve kayo Yeah. Kahit na alam mong sensual, mali yun, taliwas sa Biblia, pero dahil madaming nag-like, madaming nag-comment, nakukonsinti ka, sir. Siguro first time kong i-mention to, kung meron man nakikinig, ako po ay teacher senior high school. Ang isa sa subject po na tinuturo ko ay media information literacy. Kasama po sa mga major na tinuturo ko po dito is yung social media and social media metrics. Okay. Pati yung psychology behind dun sa social media metrics. Kaya kunwari baka kasi may bash sa akin, ano alam mo sa social media? Teacher po ako sa MIL. Para aware lang sila na merong psychology behind bakit mo ginagawa yung mga ganung bagay. At bakit yung social media din ang isa sa mga reason kung bakit may mga tao na nalulungkot, nade-depress, nagpapakamatay, nagpapatiwakal. May studies, sir, na gano'n. Yes. Pero sa tingin ko, totoo. Agree ako kahit walang studies Ang pinakapunot dulo nga daw ng lahat na yun ay social media metrics. Views, likes, shares, interactions, yun talaga yun. Kaya nga pansin mo, mas nauso yung My Day. Di ba? Mas nauso yung My Day. Ang bilis kasi sa My Day, tapos may lalagyan mo pa ng music. Okay. Yun, hindi mo naman basta scroll yun, biglaan lang tatambad Tapos, dinesign siya ng Facebook na maliliit lang na ganon. Para kung ano lang nakaka-attract yun yung i-click mo. Yun. Siyempre, kapag mas maraming nag-view sa'yo, ibig sabihin, mas maraming na-attract na tao. Saka makikita mo daw siya na-view. Yeah. Minsan di natin alam na kaya lang na-view kasi tuloy-tuloy lang doon nag-next. Di ba? Di ba sila dyan na i-view? So, we are already living in that kind of world na para bang appreciate me. Parang ganun. And we are me. Love me. We are in a FOMO stage or fear of missing out. Okay. Malamang we are always afraid na ma-miss out tayo, maka-miss out tayo doon sa kaganapan sa mundo. But sometimes that's what we need. We don't need to be updated sa lahat ng bagay sa mundo. Siguro kung kailangan natin... It distracts us. Yeah. Diba? Kung meron man, dapat tayo maging updated. If we say na tayo is maka-Diyos, update naman natin yung spirituality natin. Nasa na ba tayo sa Bible reading? Sa panalangin? Sa fellowship? Sa pag-share ng ebanghelyo, sa pag-obey kay God. Yun ang pagbuhusan natin ng atensyon. Hindi yung audience ng social media, audience of one. Yun ang mas pahalagahan natin. So, significantly, kumbaga, hindi... May singit pa natin yan. So, sabi dito, kung honest daw tayo sa buhay natin, at sinabi ni God na stay as you are, pero may area ng buhay natin na kailangan nating bitawan, kunwari, pornography, o kaya is, may sinasabi dito, unlawful courses and books that adhered to men rather than to Christ. Ayun, sinunog nila. This is a book of Acts. Sinunog nila yung libro. So, may mga kailangan pa rin tayong alisin. Yun. Grabe. Marami kasi ako nakikitang mga quote-unquote Christian, pero... Ewan ko.
para kasing nasa parang i-judge mo ba o ano. Pero puta tayo ulit tayo sa segment na kung i-judge ko lang. Conviction kasi. Hindi, kunyari Christian ka, tapos ipopost mo nagbabasa ka ng libro, hindi pa Bible. Oo. Diba? Tapos yung libro pang binabasa mo is alam mong sensual or sexual yung... Sensual, sexual, self-help. Wala akong against sa self-help provided na, okay, mas nangingibabaw yung salita ng Diyos sa buhay mo. At alam mong i-discern kung yung binabasa mo is merong root sa word ni God. Pero kunwari, alam mo na it violates yung word ni God dun sa self-help na yun. Aba, medyo hindi ata tama yung binabasa mo. Yun nga din. Di ba kapag nagba-Bible study tayo, lagi ko sinasabi, mas pinapakinggan nyo pa yung mga influencer. Totoo naman. Di ba? Mga sikat na artista. Hindi pa naman mahilig sa mga vloggers. Yung mga quotes. Nagugulat nga ako, may mga nai-issue na artista. Hindi ko naman din kilala yung mga artista na. Di ba sikat Oo. Ewan ko. Ano, mga hiwalay na ganyan. Lahat tayo. Magkala tayo lahat kay Daniel. Parang gano'n Hindi kasi ko fan nila. Pero anyway, alam ko naman mga artista sila. So, alam kong tao sila. Tugi na yun. Hindi saka tao sila. Meron silang buhay talaga. It's normal. It happens to everyone. Yan. Ayun din. So parang ini-entertain tayo ng social media. Hindi ko naman sila kilala personally. So who am I na magbigay ng side comments sa kanila? Pero alam mo siya sa tingin ko parang tama din talaga Nasa age tayo nung kaya madami din na yung suicide kamo. Social media metrics. Oo nga Dati. Kasi ano yan, para kasing ang saya-saya nila, nag-post sila sa gano'n. Ako nandito, parang gano'n. Dati, nainggit. Dati ginagamit natin yung virtual reality to escape yung hardships ng reality. Pero ngayon ano nangyayari? Pupunta tayo sa bundok, pupunta tayo sa nature, nag-unplug tayo para maka-escape sa social media. Di ba ang ironic? Gumagamit tayo ng virtual reality and social media para maalis yung stress natin. Ngayon, baligtad. Nagfa-fasting tayo sa social media sa pamamagitan ng going back to nature and reality. Di ba? It's a full cycle, sa full circle yung nangyayari. Parang may alter ego na tayo kasi. Kaya nga. Tama. Minsan di ba yung parang pag sinasabi mo nun, na Happy Mother's Day, love na love kita. Pero never mo na makita na sa bahay. Abot ang hingi naman doon sa magulang, di ba? Konting kibot. Batugan sa bahay. So, ipakita mo do not just merely say. Sometimes just a picture. Kumbaga, minsan yung mga caption ko magulo yun. Para walang sense let us not love in word and in bagay sir siguro depende lang din sa taong gagamit kasi minsan tayo paano ka magluto yun yung mga pinapost mo natutuwa tayo sa diba natutuwa tayo sa mga memes diba minsan natutuwa tayo sa saka may mga fina-follow tayo na sa social medias na okay naman kunyari yung mga kanina yung Reftunes na mga Christian na mga influencer din yun wala namang Tapos kung magpo-post ako about sa tula, tapos kung yung mga comment na ano ba naman yan, o kaya may mga ganun. May binubura ako mga comment. Maaasar man sila sa akin. Post ko yun Pwede kong burahin yung comment Akin yun Ang sa akin lang, bawal na ba yung seryoso at matino na mga post ngayon? Kailangan ba puro kabugukan dapat yung mga post? Hindi ko lang alam karamihan naman sa post ko or I'm very consistent naman na ang post ko is seryoso. Kaya ko lang may nag-post na, ay namatayan ka ba? Ay ganito, may umiibig ka ba? Ay may pinagdadaanan ka pa? Hindi ma'am. Normal lang sa akin na seryoso yung post. Bihira sa akin yung hindi seryoso yung post. Hindi talaga. Tala mo kasi yung mga mga kautuan Pagkautuan, share ko sa JC. Hindi ko ipopost sa yun. Pampasaya lang naman. Pampasaya lang. Hindi ako ba share sa sa news feed ko. So hindi naman kami parang walang technology na yun. May din. So ang main point lang mong pinag-aaralan natin is whether you're married, whether you're single, whatever your social status.
Dapat Serve God, umuhay tayo ng maayos at may joy tayo kay Lord. Ayun. Huwag tayo maging bitter sa kung ano yung status natin. Tapos, kung meron kang dapat ipag-repent naman din. Ay, mag-repent. Yun lang. Yun lang. Sige, sir. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. Yeah.